Umaga po sa inyong lahat. Para pong Biyernes Santo na kayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. O, pakibati naman po yung katabi nyo at kauupo pa lang, inaantok na naman. Pakisabi, magandang umaga, good morning. Mga minamahal kong mga kapatid, alam niyo po, itong mga season na ito yung pinaka-kinatutuwa ko sa Kabyao. Hindi ko alam kung saan nagagaling yung mga tao. Pangatlong misa na po natin ito, pero pangatlong misang punong-puno ang ating simbahan. No? Kaya po salamat sa Diyos, yung mga kapitbahay yung bihira ng magsimba, nagsimba na. Amen? Kaya dinideklara ko araw-araw na may misa, Palm Sunday. No? Araw-araw may misa, magdadala kayo ng palaspas. Palaspas lang pala ang magpapasimba sa inyo. Hindi nyo agad sinabi sa amin. No? Sana araw-araw palaspas. Mga kapatid, sa araw po ito, nagdiriwang po tayo ng linggo ng palaspas. Tinatawag rin po itong the Passion Sunday. Father, bakit itong Passion Sunday? Mukhang masaya naman po tayo kanina. Hindi po ba? Ngayon kanina po ituwan-tuwa po tayo, winawagayway ang mga palaspas. Kaya pakitaas na po ang inyong mga palaspas. Pakiwagayway po na parang po talagang inaakot na yung mga palaspas. Pakitaas po. Pakiwagayway. Yan. Di ba po ang sabi natin kanina? Osana, Osana sa anak ni David. Ano po sabi natin? Parang mahina talaga. Inaantok na. Wala nang talagang palaspas. Pag walang Osana, ano po sabi? Osana, Osana. Sa anak ni David. Di ba po kanina yun ang habang po may pinapumapasok kanina, winawagayway po natin ang mga palaspas. Yung mga natuto sa St. John, parang wala nang nagwawagayway ng palaspas. Meron pala. Yung mga nandito sa Plaza de Maria. Ayun. Yung mga nasa loob. Ano pong sabi natin kanina? Sa anak ni David. Winawagayway po natin ang mga palaspas. No? Yan po yung unang bahagi ng ating pagdiriwang. Sige nga po, pakitaas nga po. Yan. At yung mga tao kung tuwarin kanina pagpasok ni Jesus, sila rin po yung mga traitor. No? Na nagsabi kay Jesus, ipako siya sa krus. Sila rin po yung may mga dalang palaspas. Ayaw nilang itaas yung palaspas. Sino yung mga traitor? Yung may dalang? Sige nga po, sino yung mga traitor? Proud na proud kayo maging traitor. Yan. Sila rin po yan. Yan. Sige po, pwede nyo na po ipaligabuhan yan mamaya sa bahay yung pag-uwi. Sige, pinapaligabuhan nyo naman po yan. Father, bakit po kami nagdadala ng palaspas? Hindi niyo po ba nakitanong yan? Sa lubong po kay Jesus. Bakit po ba kayo nagdadala ng palaspas? Welcome. Bakit po ba kayo nagdadala ng mga sanga? Actually po, hindi po sinabi talaga ang sabi po doon sa Ebanghelyo natin, sanga. Mga sanga, ibig sabihin po may nagdala ng sanga ng puro ng alateris dito, pwede po basbasan. No? Depende po sa inyo anong sanga ang gagaling nyo. No? Sanga, yan. Depende po kung anong sanga. Pero ang sabi po doon sa Ebanghelyo, sanga. At lahat po yan ay sinisimbolo ng pagpupunhi, pagiging masaya sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Alam niyo po, kanina po sa first day, may dalawang bahagi po yung ating pagdiriwang. Napansin niyo po ba? Yung una, yung masaya. Osana, Osana sa anak ni David. Nagdala sila ng mga sanga. Winelcome nila si Jesus, ang kanilang Mesiyas. Masayang masaya sila. Pero katulad nga po ng sinasabi,
Kapag ka ang tao ay mayroong personal interest, hindi po ba? Nawawala yung kanilang mga nagawang mabuti. Di po ba? Sa 10 ginagawang mabuti natin, kapag tayo ay may nagawang isang mali, nawawala na yun. Nakakalimutan. At napapalitan yun ng buod. Hindi po ba, lalo na po kapag may usapin ng pera. Hindi po ba? Di po ba, pinagkalulo ni Judas si Jesus dahil sa pera. Nakakalimot tayo. At tayo ay parang bumabaliktad kapag ka may kasama ng pera. Tayo ay bumabaliktad kapag kasama na sa usapin ang pera. Nawawala tayo sa ating wisyo. Kaya nga po, sa ating ikalawang bahagi ng iba na po yung tono, bigla po yung pagbasa ay tungkol sa pagpapakasakit ni Kristo sa ating Ebanghelyo. Pero hindi po tayo nagdiriwang, napansin niyo po ba? Nung tayo ay nagbasa ng Ebanghelyo, hindi tayo nag-insenso. Hindi tayo nagdala ng kandila sa Ebanghelyo. Napansin niyo po ba yun? Kayo naman. Siguro nakalimutan din ng mga sakristan. Hindi po. Kasi po, hindi naman tayo nagtitiwang ng pagpapakasakit ng ating Panginoon. Bagkus, ito ay ating inaalala. Sabi nga dyan sa katabi mo, paalala. Parang mahina, nakalimot na, paalala. Tayo ay pinapa na si Jesus ay nagpakasakit at namatay upang tayo ay kanyang iligtas. Pakisabi sa katabi mo, iligtas. Huwag kang matutulog para maligtas. Para maligtas. Baka pag natatakot ko ako, baka ma-Jesus po kayo, mas papigit-pigit po kayo. Baka yun po ang kadahilanan kung bakit hindi tayo nagdadala ng kantina at nag-i-insenso habang ipinapahayag ang mabuti. Dahil iyon ay pagpapaalala sa atin na pagkamatay, pagpapasakit at pagkamatay ni Jesucristo. At ang pagkamatay ni Jesucristo ay mawawalang saysay kung ito ay hindi natin ipapahayag. Kung hindi natin ipagpupunhi, hindi natin ikakalat sa buong mundo na mayroong Diyos na nagkatawang tao, nagpakasakit at namatay at muli nabuhay para sa atin. Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo sa araw na ito, maririnig natin ang pagpasok ni Jesus. Pero meron pong magandang keyword na sinabi doon sa unang bahagi. Sinabi ko, kung nakinig po kayo, si Jesus ay pumasok sa Jerusalem na nakasakay sa isang asno. Besirong asno. Pinuli pa po namin yung asno na yan. Hirap-hirap po kami kulihin yan. Makipakita lang sa mga taga-Kabiyaw na si Jesus ay nakasakay sa asno. Hindi po kabayo, magkaiba po yung kabayo sa asno. Donkey. What is the difference between donkey and horse? Mas maliit ang donkey. Pangalawa, ang donkey ay mas mura. Mas mura po yung donkey. Kung baga badya. No, sa mga nagmumotor, badya lang yan. Mura. Mura lang po yung donkey. Yung donkey po ginagamit sa farm. Pero po yung horse, ang ginagamit ng horse? Oo, sa karera siguro. Oo, sa karera.
Saan pa ginagamit yan ng mga royal blood, royalty, o mga royal blood, mga king and queens, sa royal blood, ginagamit nila yun. Mga mayayaman kumbaga. Pero si Jesus, dumating siya sa Jerusalem na nakasakay sa isang donkey, sa isang asno. Ibig sabihin, kababaan. Kinongkar niya ang mundo hindi sa kapangyarihan ng pakikipagdigmaan. Kinongkar niya ang mundo sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal. Pagmamahal, kababaang loob. Diyos na nagkatawang tao. Alam niyo po mga kapatid, hindi kailangan mamatay ni Jesus sa krus dahil siya ay anak ng Diyos. Pwede kong isaglit niya lang. Ligtas tayong lahat. Pero hindi. Pinagdaanan ni Jesus ang lahat ng ito dahil sa tinatawag na pag-ibig. Ano raw po yun? Parang mahina. Ano raw po yun? Nagmahal ang Diyos. Hindi mo ba pag nagmamahal ang tao, kayang hamakin ang lahat? Masunod ka lang. Ganun po ang nangyari sa Diyos. Sobrang minahal na yung tao, kaya even death, kahit ang kamatayan ay kanyang sinuong, dinanasan upang iparamdam sa atin na hindi siya nag-iiba sa atin. Pagmamahal ang rason kung bakit binigay ng Diyos ang kanyang sarili para sa atin. Pagmamahal ang nagtulak sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, sana hindi kayo mawawala sa loob ng isang linggo. Lagi kayong susubaybayan ninyo ang mga susunod na eksenang mangyayari. Linggo ng palaspas, papasok po tayo bukas ng Lunes Santo. Martes Santo, tayo ay mag-way of the cross. Kaya huwag po kayong mawawala sa Martes. Pakisabi dyan sa katabi mo, Martes, way of the cross. Oo. Yan po yung merong dulaan, may sinakulo. No? Magsisimula po tayo sa buliran. Alam niyo po yung buliran? Sabi sa katabi mo, sabi ni Father sa buliran raw. Doon tayo magkita. Oo, sa buliran po tayo magsisimula. Hanggang kabanatuan po ata ito eh. Pero hindi ko lang po sure. O hindi ko alam anong oras tayo sa simula ng ano? Alas 3 ba? Wala po, hindi ko pa alam. 3:30 po ng hapon. Hindi sumasagot. 3:30 raw ng hapon, ha? Siguro po yung in-adjust lang po kasi kapag alas 3, baka po yung bis na tayo ang sumalubong kay Kristo, baka tayo ang salubungin ni Kristo. No? Yung katarika ng araw yun, no? Medyo pababain lang natin ng konti. No? Baka sakaling salubungin tayo ni Kristo, imbis na tayo ang sumalubong sa Kanya. No? 3:30 saan raw? Sabi sa hina na, no? Saan raw? Sabi sa katabi mo, sa buliran raw, sabi ni Papa. Anong oras? 8:30. Iikot po tayo dito sa Cabiao. Hindi ko po kayo alala, hindi tayo aabot ng San Leonardo. Dito lang sa Cabiao. No? Sa Cabiao. Pagkatapos po, Miyerkules Santo, sabi mo, Miyerkules na. Huwag kang matutulog. Sa Miyerkules po ay prosesyon ng ating mga santo. Ang Miyerkules, no? Mga pulbo. No, yung Pradya, ano
Well, Compracha, basta po yung may mga saints. Compracha, Manood tayo. Confraternity of Saints. Yan. Oo, ka na naman. Dadamitan po nila yung kanilang mga puon. Hindi po parada ang tawag, ha? Ano po pagkakaiba ng parada sa prosesyon? Dadasal yung posisyon. Ang prosesyon nagdadasal, hindi nagjijis minsan. Pakisabi sa katabi mo, hindi rin nagjijis minsan. Promise? Alam niyo po, kakaiba minsan yung mga nagpupuon. Buti pa yung puon nakapagsisimba. Yung may-ari ng puon, hindi nagsisimba. Amen? O, magpuposisyon tayo kasama ng mga puon na parang walang hina talaga, hindi nagkukwento. Ikaw po ba nagpuposisyon? Oo nga. Ay, naku, yung puon at saka yung may-ari magkaitsura ng damit, oh. Hindi po passion show yun. Yung po ay posisyon. Tayo ay nagdadasal. Hindi po nagpa-passion show. Hindi tayo nagkukwentuhan. Napapansin ko po kapag ka nagposisyon, kasama na yung dismisan. Imbis na nagro-rosaryo, habang nagposisyon, chinichismis mo katabi. Nakikipagkwento. Hindi po nagdadasal tayo kasi may debosyon tayo sa dala-dala natin. Poon! Tingnan natin sa susunod na mga araw, ano ang mangyayari. Kung patuloy pa rin silang mag-gismis. Sabi ni Father, huwag na rin dismosa. Pagkatapos ng posisyon. Pagkatapos po, Huwebes Santo. Ito na po yung 3 araw na tinatawag nating Triduum. Magsisimula ng Huwebes Santo. Pag po nagsimula kayo magsimba ng Huwebes Santo, dire-diretso po, wag po kayong puputol. Amen? Bakit po? Ayan na. Magkakadugtong po iyon. No, Triduum nga po, magkakadugtong. Mapapansin niyo po, pagkatapos ng Huwebes Santo, pagkatapos ng misa, walang maghayo. Usually po yung sinasabi ng pare, at magpalain kayo ng mahabaging Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Umayo kayo kagaya kapayapaan ni Kristo. Wala pong ganun. Bakit po? Kasi ang kalugtong niyan ay Biyernes Santo. Yung Huwebes Santo, hindi po ba nagpuposisyon tayo, nagtatanod tayo hanggang alas 12. Sinasamahan natin si Jesus sa pagdarasal. No? Nagdadasal tayo dito sa loob. Naka-expose yung Blessed Sacrament. Yung Santissimo Sacrament. Nakatingin po tayo. Yung ibang mga tao, doon sila nagbibisita, iglesia. Napansin niyo po ba yun? Pupunta kayo sa iba't ibang mga simbahan, yung pitong simbahan na katabi. Talaga pong parusa po yun, dahil mahal ang gasolina. Di ba? Namamanata na kayo, pati bulsa nyo, mamamanata talaga. Imagine niyo, 100 na. Magkano po ang diesel ngayon? 120. 120 na ba? Opo. May 120 na. Wala po kasi akong sasakyan. 120. 120. 128? Ha? 180 pa lang. Overpriced po ako. 120. Pag po kayo magkala mag-130 po yan. Ambakan nyo lang po. 180 na lang. Pero wag po sana doon po yung matali. Pwede naman po dito. Magsimula kayo dito magsimula po kayo sa Gapan. Sunod sa Gapan, San Antonio, San Isidro, Calapa. Unang babae lang na ba yun? Dapat pala. Gapan, Gapan, San Nicolas, San Isidro,
San Antonio, Caen, Calaba, Cagayaco. Yan, nakapito na kayo. Huwag niyo pong kalimutan yung binigay kong ruta para makatipid kayo, para makapagbisita, iglesia kayo. Dito lang malapit. Buti na lang kung malalapit yung mga parokya. Magsisimula kayo sa Gapan, San Nicolas, San Isidro, Caen, San Antonio, Calaba, Cabiao, San Omerto, Cabiao, no? Cabiao, para makapitong simbahan kayo. Para isang taon lang, sa beses lang naman po sa isang taon nagbibisita, iglesia. Puntahan niyo po yun. Magdasal po kayo. Magdebosyon po kayo. Manalangin po kayo. Maganda po yun. Lalo na po pagkasama ang buong pamilya. Maniwala po kayo sa amin. Tuto pa rin ng Diyos sa inyong mga panalangin. Amen? Sabi ni Father, magbisita iglesia ka daw. Wala na. Pag-sabi sa katabi mo, magbisita iglesia tayo. Bebe Santo, kaya kapansinin nyo, walang humayo. Kasi po, pagpasok ng Biyernes Santo, wala rin po opening. Walang sangalan ng Ama, ng Anak, wala pong ganun. Basta papasok ang pari, anong gagawin ng pari? Pag Biyernes Santo, nakalimutan niyo na. Nagpapatirapa sa harapan ng Diyos. Humihingi ng awa. Biyernes Santo po yun. Wala pa rin yung opening at walang closing. Dahil ang final blessing makukuha niyo po sa Sabado de Gloria. Magdadala kayo ng tubig, kandila. Ano ba yung mga pinapabindisyonan nyo? Tiposporo. Level talaga sa Cabiao. Tiposporo. Isama nyo na po yung asawa nyo. Pamaspasan natin yan. Sige. Lahat ang pwede pinapaspasan pag Sabado de Gloria. Yung pinaka-peak ng ating pananampalataya. Magdidiwang tayo hanggang linggo. Pasko ng pagka. Wala po muna magsuswimming. Ng linggo hanggang hindi nagsisim. Kaya kung minsan pag nag-iisa po kami ng umaga sa salubong, yung bata naka-life jacket na. Habang nag-iisa, naka-life jacket, Father, swimming na po kami pagkatapos. Very good. Nagsimba muna bago swimming. Pero naka-life jacket na po siya. Ibang klase. Excited. Buti nga po hindi siya naka-goggles. Yung nanin yung goggles. Kayo naka-goggles po kayo magsuswimming rin pala. Magsuswimming. Yun po ay ating schedule para sa buong isang linggo. Wow, ngayong taon po ito, subukan niyo pong kumpletuhin. Makakakita ko kayo, ito pala ang aming pananampalataya. Mauunawaan niyo kung ba't natin yung ginagawa. Maganda pong family bonding yung pagsisimba ngayong dito. Believe me, lalo na po kung meron kayong hihingin sa Diyos, magiging panatali po ito. Dahil makakakita po talaga kayo ng milagro. There's always need. Mga amen? Amen. Mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng misa ito, sa pagpapakasakit, pagkamatay, saka na po yung muling pagkabuhay, makikita natin ang lahat ng nangyari. Dahil mahal na mahal tayo. Minamahal na tayo sa kabila ng ating kanya-kanya pag-uwi. Mamahalin at kikiligin tayo ng Diyos. Tulad ng sinabi, mawawalang saysay ang inyong kapalaspas. Mawawalan ng saysay kung hindi niyo po laging sasunurin si Jesus. Hindi niyo po isasabuhay ang kanyang lasa po ito. Alam niyo po ba kung ba't sinasabi yung mga palaspas sa pintuan ng bahay? Para ipaalala sa atin
sa paglabas natin sa ating tahanan, aantayin tayo ni Jesus sa ating pagbabalik sa tahanan. At sa ating pagbabalik, piling natin ang Diyos. Mapiling natin ang Diyos. Kailanman, hindi tayo papabayaan ni Jesus. May sumasampalataya ako